Oo, sinasabi mismo nitong si, di ba si Hernandez, walang maayos na pagawaing bayan kasi nga lahat po ay Substandard. overpriced and Yan. substandard. Oo. Okay? Sige, so sa ngayon mga kapatid, sabi nabanggit ni Ginoong Dizon na may makukulong sila. Yung 2%. Yung 1%. Yung 1%. Yung 25%, hayahayang buhay. Nasa Kasi Amerika. yung saldi ko na ididemanda ninyo, hindi uuwi. Maganda pa rin ang buhay sa Europa. Downtrodden, as always. Ano ho ba ang gusto sabihin ng pagpunta ng ICI na yan sa Ilocos Norte? Yan ho ba ay pagpapakita na seryoso sila sa pag-iimbestiga ng mga flood control projects na yan? O para masabi lang, nagpunta na sila dyan sa Ilocos Norte at ngayon pwede na nilang imbestigahan ulit ang Davao City. Pero bago ho natin panoorin yung interview na yan nitong si Azurin, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, viral ho ngayon sa mundo ng social media itong pagpunta ng mga aso ni Marcos Jr. dyan sa Ilocos Norte, na kung saan ibinida ho nila na wala daw mga ghost project dyan sa Baluarte nitong si Marcos Jr. Panoorin ho natin ang buong video nitong si Azurin. Game! Naku, yan ho. Meron pa silang pasukat-sukat. Ano kaya sinusukat nitong kuror na to? Pambihira. Oo, yan ho. Meron ho siyang hawak-hawak na instrumento. Ano kaya yung instrumento na yan? Brad, ipupo mo sa ulo mo. One time, big time. Ano na naman ba yan? Ano na naman kalukuhan yan? Hoy, Magalong. Anak ng tawa. Yan ang problema. Napaso kayo dun sa ginawa nyo sa Davao City. Ang sinasabi ng ating mga kababayan, teka lang. Wala namang flood control project ang mga diskaya dyan sa Davao City. Ba't yan ang inuuna nyo? Ito ho mga kababayan, para ma-justify na nila yung susunod nilang mga hakbang, yung susunod na pag-iimbestigahan nila dyan sa Davao Region, titirahin na ho nila ang Ilocos Norte. Galawang bangag, no? Itong si Benjamin Magalong, parang si Raulo, no? Sinuka na nga siya at lahat-lahat, binaboy na siya. Di ba? Di na ho siya rinispeto. Ayun, pinagsisiksikan niya pa rin ang kanyang sarili. Anak ng tao ka, meron na silang bagong labi-dabs yan. Nandiyan na si Azurin. Ano pa ba yan? Alam niyo yung yung merong love triangle. Hindi nga love triangle pinagpalit ka na. Pero pinagsisiksikan mo pa rin sarili mo. Alam mo ang tawag dyan na Benjamin Magalong? Ang tawag dyan katangahan. Ay, hindi katangahan yan. O meron ka lang talagang balak tumakbo sa 2028. Ayaw mo na ba sa Baguio City? Anak ng tawa. Ayaw mo na ba doon? Hindi mo ba maayos yung mga doon, slope protection? Hindi mo ba maayos yung lugar mo, Mayor Benjamin Magalong? Kaya ang dami mong trabaho doon. Di ba? Ayusin mo muna yung trabaho mo doon. Anak ng tawa, okay lang sana kung talagang totoo yung mga pinagagawa nyo na sa ICC. Makita kita dyan, yung tipong pasukat-sukat ka, paimbi-imbestiga kayo, pa-picture-picture ka ng mga gagamba, okay lang Di ba? Yung tipong, ayan talaga, for good governance, siya nga, anti-corruption mayor. Mayors for good governance. Yan naman lupit, di ba? Kaso, kitang-kita naman ho natin na kumpas ni Marcos Jr. lahat ng ginagawa ng ICI na yan. Tuloy natin. Okay naman because nakita nga natin na among sa mga pinuntahan natin ng mga projects, at least walang ghost na nakita. And then as to the standard, yun ngayon ang ibabayad na. Para siyempre, para medyo kapani-paniwala, dapat yung sheet file, yung nasa background mo. Lagay mo yung sheet file, tapos diyan ka magpa-interview. Talagang standard, mahaba yung mga sheet file. Di lang mga limang pulgada. Natin. And yung may iwan na mga engineers dito, titingnan pa nila yung mga ibang mga projects na sinasabi nila na may mga alis na mga ghosts, so the engineers will look into it. Wala daw mga wala daw mga ghosts. Wala daw mga ghosts. Wala daw mga multot, guni-guni dyan sa Ilocos Norte. Palpakan. Mamaya ho mga kapam. Palpakan naman na ito si Azurin. Yan ako, preparasyon para sa all-out balagbag ho nila dyan sa Davao Region. Ika nga para masabi nila na hindi yung mga kritiko at mga pumupuna sa kanila bakit inuna nila ang Davao Region.
gayong ang bulto ng napakaraming korupsyon dito sa flood control na to, flood control scandal, nasa Luzon. Di ba? Ngayon, uuna nilang baluarte nitong si Marcos Jr. para masabi, inuna na nga namin, nagpunta na nga kami sa Ilocos Norte. Wala kaming nakitang ghost. Kumusta naman ho yung kalidad ng pagkagawa ng mga flood control? Okay ho ba? Asurin, magmumukha kang tanga dyan, sigurado. Sa susunod na administrasyon, iisa-isahin yan. Yung totoong pag-audit, yung totoong pag-iimbestiga, hindi ngayon mag-uumpisa. Kaya kung merong kabalbalan dyan, ilabas yun ah. Kabilinan po ni Secretary Vince ay bigyan ng full access ang ICI sa investigation na sinasagawa. Ang full access na ito po, hindi lang po sa central office, maging sa regional office po natin at saka mga district engineering office. Nako, matindi ho yan ha, full access. O sige nga. Ano itong balita na to? Hoy, Azurin, patingnan mo to. Ano yan? GMA News yan ha, GMA News. Kasi tayo dito, pagka hindi linabas ng mga malalaking media, lalo na pagka ganitong medyo sensitibo, hindi ho natin ilinalabas yan. Pagka walang video, walang testimonya, o hindi linabas ng malalaking pahayagan, hindi ho natin masyadong pinagpapapansin yan. Tingnan yung mga Talyanista ten sa Imada. Kumbaga yung mga Talyanista ten sa Imada, malamang sa malamang, nakikipag-jamming na kay Marcos Jr. yan. Heto, Discayas bag most of Ilocos Norte Flood Control Project according to ICI. O ganito mismo sa inyo. Mga kababayan, yaang ano na yan, St. Gerard, St. Timothy, notorious ho yan. Pagka ginawa ho ng mga construction company na yan, yung mga contractor na yan, yung mga pangalan na yan, pagka yan yung St. Gerard, di ba? St. Timothy, medyo kabahan ka na sa ano niyan, sa kalidad niyan, di ba? Ngayon kung sinasabi nitong ICI na majority ng mga flood control project diyan sa Ilocos Norte ang tumira itong mga Diskaya, tingnan natin, bunutin natin yung mga shit piles na yan. Tingnan, kaya pala meron hong daladalang ruler yung isa, yung pangsukat-sukat, tinitingnan yung anak ng toko, hindi man ata dinadaanan tubig yun eh. Oy, Azurin, ayusin nyo sa susunod para hindi kayo nagmumukhang tanga sa ating mga kababayan. At dahil ho dyan mga kababayan, tayo ho talaga ayaw ho natin bitawan itong issue ng flood control na to. Kaya naman, pakinggan ho natin ang mga punto de vista nitong si Manong Ted Filon kaugnay dito sa napakalaking problema na to na kinaharap ng ating bansa. Eto si Manong Ted. Manong Ted, matindi ho ito. Your day. At kay Ray Del Pozo. Game. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Yung mga nag-birthday dyan happy birthday sa inyo lahat. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Sa mga kasama natin dito sa PH Update, kung ang inyong kaarawan ngayong buwan ng Nobyembre, maligayang kaarawan sa bawat isang mag-celebrate ng kanilang kaarawan ngayong buwan. Maligayang kaarawan. Happy birthday to you. Isa pa, yung masaya. Happy birthday to you. Forward na natin yan. Birthday. Maligayang You're a Pasko winner. sa inyong lahat. Pag kumakanta tayo ng ganyan ng happy birthday, naaalala ko sina Viel at Camille, pati si Lauren. Di ba ganyan? You're a winner. Yes. Salamat po na marami. Ben, mga kapatid, si Ate Amy kahapon ay may sinasabi. Oo nga. Ano sinasabi ni Ate Sabi Amy? niya, kung wala kayong warrant of arrest, manahimik na lang kayo dyan. Kay Senator Bato. Oo, tungkol kay Senator Bato. Akala ko doon sa testigong babaliktad. Meron din siya nabanggit nga. Okay. Na may isang araw Sige. testigo na yung mga nasabi niya noon ay posibleng hindi na niya. Hindi na yun ang sabihin niya. Ito yung haharap po dito sa Senate Blue Ribbon Committee hearing na mangyayari na tama ngayong araw. Tomorrow, Diba? it's tomorrow. Friday. Bukas yan. Tinutukan daw yung pamilya. Tinakot. And then may nagtatanong, ito ba si Gutesa? Hindi ho naman po matukoy din specifically ni Senator. Abangan na lang daw ho natin. So ako naman din, I'd like to reserve our comment first, no? Dito po sa mangyayari nga tomorrow kasi hindi pa ho natin alam. Pero
kung ating iisipin ngayon pa lang yung pagbaligtad ng mga testigo, ihiwalay na natin si Ginoong Gutesa. Hiwalay Doon na tayo natin. sa 3 Yan. na taga DPWH. Palagay ko mukhang may malaking problema ang bayan sa pagpapanagot dito sa mga, kung tawagin nga po, proponents. Yan. Yan sinasabi ko, palakpakan ho muna natin tong si Manong Ted Filon. Yan ang mga dahilan kung bakit pinakikinggan ho natin siya pagdating dito sa usapin ng flood control. At dito sa mga maanumalyang flood control project. Pagka ito na kanilang paksa, talagang nakapokus tayo dyan. Kasi alam mo natin, pagka yan na ang pinag-uusapan, talagang sasalansanin ho ng mama na yan. Sa totoo lang. Wala akong dyan, walang Martin Romualdez, walang saldi ko sa kanya. Pagka kailangan sasalansanin ho niya mga kababayan. Kasi ito ho, hindi tayo magsasawa dito sa paliwanag sa mga nagmamaneho ngayon, sa mga nakikinig ngayon sa atin, sa mga senior, sa mga nasa tahanan po ninyo. Huwag ko kayo mapapagal at mapapagod at magsasawa po sa diskusyon na ito, mga kapatid. Wag. Hindi po naman sa pagiging cynical o wala ka nang makitang tama, pero mga kapatid, kapag kasi talaga pong walang mananagot dito na mga mastermind, na mga pasimuno nito, hindi ito matatapos. At ito po yung magpapatuloy lamang, sabi ko nga kay Chacha kanina, hanggang sa iyong apo at apo ng apo mo. Ganon at ganon na po ito. Sa mga taga Bulacan, itong sila Aaron dito, no? Oo, na nagtitiis yung kanyang mga magulang sa araw-araw, talaga hindi na ho bumababa halos na baha. Forever na yan. Buhay nila. Opo, at habang kayo binabaha, yung mga proponents nyo dyan sa Bulacan, ang gaganda po ng takbo ng buhay, di po ba? Hindi ho natin maitatanggi yan. Yan ang katotohanan. So kinakailangan talaga ho tayong hindi magsawa dito at patuloy po na manawagan na ikulong ang mga mandarambong. Lahat ng mandarambong. Lahat ng sangkot Dapat managot. dapat managot. dapat Okay, managot. puntahan na po natin itong pagbaliktad kung sakasakali po, kasi wala na pong ibang nag-uugnay sa mga proponents kung hindi po itong sila. Maliban doon sa mga diskaya na hindi ka nakakasigurado. Okay. Yan. Gusto ko lang balikan ang isyong ito. Bakit to importante ito? Kasi Yan. kung pupuntahan mo lamang itong isang bahagi po. Sorry po, okay ba? Okay lang ba sa iyo? Ituloy mo. Mukhang bis na bis ka. Oo. Kasi tayo nautusan dahil 50th birthday ni Ruth Cabal. Okay. Oo, sige, ituloy mo muna. Birahin mo muna yan. Sandali muna, bis na bis ka. Parang ano yung dulo ng manggas mo? Hoy! Eto? Hindi, oo. Alin ba? Oo. Ito yung kinuha ko muna sa table natin. Oo. At ginawa kong manggas ng damit. Oo nga. Parang yun yung inaano ng lola ko dati Ano yung ginaganchilyo? Ginaganchilyo. Ikaw talaga. Parang yung dulo Alam mo, niyan. eto nga. Oo. Yan nga yun. Wow. Uso na yan ulit ngayon. Okay. Naitabi mo pa ba yung mga ginanchilyo ng lola mo? Oo. Oh. Kaya pala kanina nangangamoy Alin? Formalin. Ikaw talaga. Oo. Grabe naman po. Pabango. Ayan, naayusin mo eh. Akala ko kung kasi sinabi mo, lola mo. Oo. Kaya pala, hindi ko lang kung si Derek Grace ba dito o si Ma'am Jen Ributa o si Mitch Alin? nakaamoy na ng naptalina. Oh. Nakaamoy ka na nun, Ma'am Grace Naptalina. Iba yung bilog-bilog. Hindi mo naabutan Naptalina. What's that? Naptalina yung bilog-bilog? The I-google mo. mothballs? Naptalina yung... Mothballs, right? Pang ho yan, pang tanggal ng yung mga ipis, ayaw yung amoy na yan Yung sa paradol. Babato yan sa sulok-sulok. Yung mga bilog-bilog na Na kulay nilalagay puti sa damit. para paiwas sa ipis. Sa ipis. Ayan. Pagtanggal ng Maipis ipis yan. kasi dati. Okay. Ngayon mabuhaya. Diba? Naptalina. Usong-uso yan dati. Okay. Oo. Asa na ba ako? Ay, nandito ka na. Nandito ka Hindi na sa... kasi ako'y Ituloy mo. nadidistract ako sa beauty mo, baby Ay, girl. thank you naman. Yan talaga ang goal ko, ang i-distract ka. Ganda ng suot mo, girl. Thank you. Oo. Napagkakamalan na naman tayong nepo wife niyan. Nepo baby girl. Oo nga. Ang ganda sa television, Mm. Oo. Ganda nga, ganda. Ganda madam, ganda. Oo. Ngayon ko pa lang napansin kasi itong si Manong Ted medyo malapit yung niya, yung ika nga pagsipat niya dito kay DJ Chacha. Pero ako dito sa close-up niya na to, tapos yung titig niya na yan, anak ng tokwa. Diba? Sino ba naman di magagandahan dyan? Palakpakan muna natin to si DJ Chacha. Ibang klase naman yan, DJ Chacha. Ay, angat mo ng konti yung butones, madam.
Sige na, ituloy mo na. Inaabangan namin yan eh. Ikaw talaga binibiti mo kami. Opo. Oh, nandun ka Ito sa... po, okay. Ito po sinasabi, part ito ng ICI report. Ito yung kanilang first interim report. Oo. At kung babalikan natin yung bahagi po ng affidavit, nitong sila Hernandez, Alcantara, and Bernardo. Okay? Doon po nila ikinaklaro din kung paano ang hatian. Sabi po dito, once the projects were reflected in the NEP, National Expenditure Program, or GAA, ito ho yung taga-DPWH, yung Rivera na sinasabi. Rivera would make a summary of the projects while Engineer Alcantara would then choose the contractors who would implement the project. This would then trigger the payment of obligations or SOP to the proponent. An advance payment of 10% of the budget allocation when the NEP is released, while the remaining 15% would be paid off to the proponent when the GAA is passed. If the insertions were included in the GAA, the whole 25% SOP is given to the proponent. This 25% payoff is advanced by the contractors to ensure that the project will be awarded to them. In particular, sabi niya rito their testimonies named the following and detailed their participation. Okay. Actually, itong sinasabi dito ng ICI, bitin ito, may kulang ito Meron sila ditong kinaligtaan o iniwasan dito po sa kanilang ICI. Kayo ICI, talaga naman Oo. Meron ditong may mga binanggit si Bernardo nung una na hindi kasama dito. And si Bernardo po ang nagdidikta kung kailan siya lalabas o sisipot sa ICI. Yan po ang katotohanan dito. Balikstad na po ngayon Ang ICI po ang taga-oo lang kung kailan sisipot itong si Bernardo. Si Bernardo po dapat sumipot nung 12 kahapon. Okay. Yes, pang ilang beses na ito, di ba? Napospon po ito on the 17th. May sinasabi daw po na mukhang yun nga, may mga agam-agam kung ganun pa rin ba ang kanyang testimonya tomorrow. In preparation sa kanyang 17th of November na pagharap po sa ICI. Abangan po natin ito. So ngayon, ito ang issue dito mga kapatid. Okay. Ang lahat ng ito hindi mangyayari kung wala si proponent. Yan. Meaning, wala pong kickbackan dito kung wala si proponent. Malinaw Sino si proponent? Legislator. Okay? Ngayon mga kapatid, ganito po ang nangyari na naging masyado na pong sakim ang iba sa laki ng hinihingi na komisyon ni proponent. Kasi po, si proponent, 25%. May mga pagkakataon daw na umaabot ng 30% sa kanilang affidavit. So kung ang halaga po ng proyekto 100 milyon eron, agad-agad 25 million kay proponent. Nako! Maghahati-hati pa. Bernardo, 2%, etc. Kaya umaabot halos mga kapatid ng 40% ang ninanakaw doon sa mga proyekto. Kaya substandard. Kaya sila nag-ghost na para ma-deliver ng buo-buo yung hinihingi ng proponent. So meaning, dito hindi mangyayari ito kung wala si proponent. Yung sinasabi ni Vince Dizon na may mga makukulong, magpapasko sa kulungan, si Zaldico ang unang ididemanda nila. Hindi makukulong yun, hindi uuwi yun. Yan. Di po ba? Hindi uuwi yun. Hindi makukulong yun. So ang makukulong po dito, ito pong mga dilis. Yung kung ilang siguro itong mga contractor din na umamin na baka maging state witness din. So bottom line dito mga kapatid, sa sinasabi nila may makukulong, wala pong proponent malamang ang makukulong dito. Lalo na yung mga proponent na naglaan ng malalaking pondo hango sa affidavit nitong mga testigo na baka biglang magbago na ng testimonya. Patay kang bayan ka. Patay kang bayan. Papayag ba tayo? Na mga dilis lang ang makukulong? Yan ang sitwasyon ngayon. Opo. Tapos naririnig pa natin na may nagsasabi na posibleng mabago yung testimonya ng mga testigo. Okay. So parang alam na natin kung saan papunta. So mga kapatid, tuloy po ang Pasko definitely para sa mga Katoliko at Kristiyano. Tuloy po ang Pasko. Of course, tayo, we look forward sa Christmas, sa ating family bonding, sa ating pong gift-giving.
sa ating pong pagtitiis. Kung ano lang ang kaya natin, yun ang Pasko natin. After Correct. all, hindi naman po sa Totoo material yan. na bagay ito talaga eh. Hindi ba Totoo. sabi ko nga, kung buhay pa ho tayo, nagkakasama po tayo, we are so glad and so happy and so thankful and so blessed, right? Pero itong mga proponents na ito, ang Pasko nito, malamang po mga kapatid, sa Europa, sa Amerika, sa Canada, Amerika. o kung sa Pilipinas po, sigurado po, lahat na po ng mamahaling hamon meron sila at mamahaling prutas. Kaya talagang yung sinasabi ni Marcos Jr. na hindi magiging merry ang Christmas nila, napakalaking kabalbalan hunod mga kababayan. At ang kanilang gift giving, bagamat siguro dahil sila medyo asiwa na ngayon, baka pasikreto na lang ho ang kanila po mga mamahaling mga regalo. Yan ang katotohanan. Kaya again, mga kapatid, ano po sa gitna po nito, focus pa rin po tayo. Ako po lamang naglalahad po ng aking sariling personal na opinion dito, damdamin at kaisipan dito sa isyong ito because this is what is happening now. Anong tingin mo, baby girl? Ngayon, ang tanong, papayag ba tayo? Ha? Yan ang tanong ko sa taong bayan. Papayag ba kayo? Yan. Na walang makukulong? Na malalaking isda? Puro na lang maliliit? Ikukulong saglit? Opo, Tapos opo. palalayain din naman sa dulo? Oo, ito hong sinasabi na may mga magpapasko, may mga makukulong, mga kapatid. Siguradong may makukulong. Pero yung pong mga mismong may pinagsimulan ng lahat ng ito, walang makukulong. Prove us. Yun ho ang masakit na katotohanan. Sa totoo lang ho mga kababayan. At yan rin ang ating nakikita nga sa malapit na hinaharap dito sa issue na to. Walang makukulong na siya. Galaw pa lang ng ICI, galaw pa lang ni Marcos Jr. Anak ng toka, kakasuhan niyo si Zaldico, hindi kasama si Martin Romualdez. Sino bang amo niya? Dapat nga pati si Marcos Jr. kasuhan eh. Siya pumirma ng budget. Diba? Ganun lang ako kasimple yun. Wala akong mangyayari dito. Hindi siya panahon na to mangyayari ang totoong investigasyon dito sa issue na to. Maniwala ako kayo sa akin mga kababayan. Tuloy natin. Meron po ngayong in fairness, ano nga po, no? Sabi nga natin kanina, sa leksyon na ating natutunan dito po sa pagwawaldas, ano po, ng pera ng bayan para po sa mga flood control projects na ito. Meron pong binuong panel. Ito pong si Secretary Dizon para nga daw po ngayon science-based na yung pong mga gagawing proyekto ng DPWH na may kaugnayan po dito nga sa pag-aayos ng ating problema sa pagbabaha. Ay buti naman. Tama! Kasi nga po mga kapatid, sa nagdaang pong mga taon, dekada, yung nga po naging kagawian na ano ho, ha? Opo, at kaya nga po tayo nasadlak dito po sa napakalaking problemang ito at iskandalong ito. Ang kainaman po ngayon daw, hindi mag-aaproba ang DPWH girl ng proyekto hanggat hindi dumaan dito po sa pag-aaral ng sinasabing technical working group na Yan, ito. Okay, that's very nice. That's very good. Oo Ang nga. tanong lang po dito ngayon is gaano po kasinsin itong trabahong gagawin nila at yung kanilang mga kakayahan sa pamagitan po ng kanila pong mismo oras at tauhan na magiging bahagi po nitong grupong ito kasi hindi po yan libre ha. Excuse me. Meron din po yan kaukulang gastos tsaka yung staff mo na dapat mag-aaral sa bawat proyektong ipapanukala. Parang lalabas ngayon girl, no? Malalaman po natin to sa proposed budget for 2027. Kasi ngayon kung pupuntahan mo yung mga budget ng DPWH, pare-pareho pa rin ng amount eh. At ito ho naman po ay klaro na at established na naging ugali po ng DPWH pamamagitan po ng mga proponents na sa bawat distrito, bawat lugar may nakalagay na proyekto, flood control project, supposed to be po sa ganitong lugar, at ang halaga ay Pare-pareho. Diba? Nasama yan dun sa naging privilege speech ni Senator Ping Lacson at nabanggit mo na rin yan. At saka mismo si Presidente Yes, Junior oo. doon sa kanyang presentation ng kanyang Ang isumbong sa problema, Pangulo. for 2026 budget, meron pa rin ganun. Hindi, ganun talaga. Oo. Hanggang ngayon, no? Pare-pareho pa rin po yung budget. Kaya nga din, nasilip nila na pare-pareho po yung budget at yung iba po hindi rin matukoy kung saan ba yung lokasyon. As a matter of fact, mga kapatid, may mga distrito
Oo, nasangkater ba naman ang multipurpose building? Wow. Hindi lang flood control project. Oo. Pare-pareho din po yung halaga. Oo. At di mo na maintindihan. Saan yan? Opo. Ha? Saan yung mga multipurpose buildings na iyan? Sa dako pa doon sa Bicol. Papuntang Bicol ba yan? Anyway, okay, sige. So, maganda ho ito malaman natin ano po kung paano po magiging organisasyon nila. Oo. At dito po malalaman naman po natin kung gaano kaseryoso dito ang gobyerno sa ipinapangako po nila. Kasi alam po naman din po natin ang gobyerno, kung minsan po ito sinasabi, iba naman po ang ginagawa. At gladly, may mga tao din po na hindi nauubusan ng pasensya at pag-asa na magkakaroon po ng pagbabago sa bayan na ito. Abangan niyo po yan. Habang ito pong COA na ngayon po mukhang nagkukumahog, although wala tayong balita kung nasaan na po yung kanila pong isang commissioner ng COA na sinasabi daw po na Nowhere to dapat be found? na dapat din daw po kasuhan. Oo. Ang atin po dito kaila Congresswoman Leila de Lima, asan na ang inyong ipinapangakong impeachment? Oh, yeah. Oo nga pala. Di po ba? Alangan namang, sorry po alangan namang hayaan nyo mag-retire na lamang. Ito pong mga isinasangkot sa skandalong ito na sila po ay makakubra pa ng retirement benefit na pagkalaki-laki Oo. at wala pong accountability. Oo. Hindi po ba? Unahan With nyo all na. due respect. Oo. Okay, ngayon, meron po silang sinasabi dito, ang COA, sa pinakahuling balita nga po, kasama po ito sa ating balita kanina, na nakadiscover daw ho sila ng karagdagang 4 pang flood control projects sa Bulacan. Bulacan na naman, sa mga taga Bulacan kay Nanay Ining Tolentino, kay Inang Esther Perez, diyan sa mga taga Bulacan na ating kaibigan, kay Mike Flores, paring Mike. Oo, sa mga taga Bulacan. I'm sure gising na kayo sa katotohanan, Opo, na marami po. Ngayon may sinasabi daw po, ito po yung kanilang pampitong fraud audit na isinumite sa ICI. Ang sinasabi po nila, meron daw mga proyekto under DPWH again dyan sa Bulacan na ang binabanggit po mga kapatid ay mga proyekto na yung iba daw po hindi mahanap sa lugar at may mga proyektong gawa na pero nakatukoy pa rin bilang hindi pa bagong tapos. proyekto o hindi pa tapos. Okay. So, ano-ano ang Pambihira, tapos na ang proyekto, ilalagay pa rin na hindi, poponduan ulit kasi hindi pa tapos. Ang lilibog talaga sa pera nitong mga tao. sino-sino ang contractors nito, girl, at magkano halaga nito? Ang contractor po nung isang project dyan sa San Roque, Baliwag, Bulacan ay ang Sims Construction Trading. Ang halaga ng proyekto, mga kapatid, ay 74.15 million pesos. Okay. Kasama rin dito ang M3 Construct Corporation. Dyan pa rin sa San Roque, sa Baliwag, Bulacan. Ang halaga ng proyekto, 96.499 million pesos. Ang Elite General Contractor and Development Corporation. Dito naman sa Barangay Santol, dyan po sa Balagtas, sa Bulacan. Ang project cost ay 96.499 million pesos. At syempre ito, naipatawag na po ito sa hearing, Wawaw Builders. Construction po ng riverbank protection dyan sa Barangay Kaingin, Malolos City. Sa Bulacan pa rin na nagkakahalaga ng 77.2 million pesos. Okay, Matindi sige. daw ang irregularidad ng mga proyektong ito. Pero sa ating pong pandinig, mukha pong hindi na ho bago ito. Oo nga eh. Kumbaga ito lang po yung confirmation nga sa mga nadiskubre nung una man po na mga sinasabi po na pag-aaral maging ng research team ni Senator Ping Lacson at nung pong ilang mga taga-media na gumawa po ng reports tungkol dito. Ito po kumbaga another validation na ginawa naman through COA. So kumbaga ito'y official po kasi COA na ang nagre-report nito. Tanong lang po namin ngayon dito. Opo, ito pong mga kontratang ito, sino proponent nito? Yan. Yan ang tanong dyan. Sino ang proponent niyan? Pero sigurado tayo malamang sa malamang si Saldi ko yan. Malamang sa malamang ho si Saldi ko yan. Yun po hindi That's natin the dapat na kinakaligtaan question. Yung muli sinasabi po ni Ginoong Vince Dizon,
na may mga magpapasko sa kulungan, yung maraming magpapasko sa kulungan, ay wala hong duda. Yan po yung mga taga DPWH, pati po yung mga kawani nila, na sinasabing dapat daw po hindi pumirma doon sa mga sinasabing validation bago po maglabas ng pera ang gobyerno, yun malamang masasama sa kaso at baka po gawin nilang ehemplo doon sa mga ipapakulong. Pero uulitin ko, tanong dito, sino po ang mga proponents nito? Kasi nga, mga kapatid, doon po sa mga affidavit, itong mga testigo na ating pong ipanalangin na hindi ito magbaligtaran at hindi magbago ng statement. Palagay ko, kung kamag-anak ka nitong tatlong ito, kausapin po ninyo, huwag na silang magbago ng statement. Kasi kung pinangangakuan sila nitong mga proponents na kanilang isasalba, natutulungan sila, baka may mangyari sa kanila sa loob ng bilangguan. Wala na, tapos na. Diba? May ganyan na po nangyari. Refresh us. Ano nangyari? Baka sila bangungutin bigla Yun na nga yung parang habang nakakulong. Hindi lang pala yung sa pelikula nangyayari. Alam nyo, opo, sa lahat po, sa lahat po ng yung mga taga DPWH na naglabas na po ng kanilang mga sworn statement, kung nakikinig po mga kamag-anak nito dyan sa Bulacan, kausapin nyo ho. Baka pinangangakuan ng mga proponents na magtiis ka lang muna. Sige, makukulong ka pero hayaan mo, lilipas din ito. Bibigyan ka namin ng abogado at pag nakulong ka, huwag kang mag-alala. May sasalo sa'yo sa loob para maging mas komportable ang buhay mo kasi wala na namang media, wala nang balita dyan. Medyo mag-isip kayo kasi kayo ang susi para mapanagot talaga ang sa totoo lang, mas malaki ang kinita kaysa sa inyo. Di po ba? Kasi nga pinag-uusapan natin dito, sa mga proponents hango sa affidavit at maging sa ICI na ito na kanila pong interim report, sinasabi na 25% minimum ang nakukuha ng proponent. Ito pong sila Alcantara, ito pong sila Hernandez, ito sila Mendoza, ito pong sila Bernardo. Huwag nyo hong pakinggan ang mga proponent na yan. Mahirap po yan mga kababayan. Sigurado pagkapasok sa loob, yarin lamang umatras na kayo, wala na. Tapos na, ika nga putol na yung connection papunta sa inyo, papunta sa mga proponent. Papunta sa mga proponent galing sa inyo. Kaya naman huwag kayong pumayag para sa mga kamag-anak nito. Yung impormasyon na hawak-hawak ng mga mga kamag-anak nyo, yan ho ang isa sa makakapagpalaya sa atin dito sa napakatinding korupsyon na to sa ating bansa. Itong paulit-ulit na cycle ng korupsyon, sila hong magiging susi. Kahit na naging instrumento sila ng pagnanakaw, basta sabihin lang ho nila ng totoo. Sabihin lang ho nila, ikanta lang nila ang totoo lang hindi yung kung sino-sino lang yung may masabi lang, makaladkad lang itong si congressman ganito, makaladkad lang si senator ganito para mahili isang usapan. Hindi ho, yung kumpletong totoo. Ngayon, kung meron mang mapasamang senador, congressman, wala ho tayong pakialam. Pero dapat yung totoo lang. At mag-focus tayo doon sa pinaka-pinuno nitong mga magnanakaw na to. Opo, 2%. So dahil nga po sa ang dami po nagpepersyentuhan, pati nga itong si Sims, di ba, na nagpapagamit ng kanyang lisensya, inaamin niya, ginamit lisensya niya, meron din siyang share. So dahil po sa naging masyado ng gahaman ang mga Ano ata yan nasa 1% ata to 2% pagka hihiramin ng lisensya, pagka ipaparent yung lisensya. Ang laki na po Wala kang ginagawa sa mundo. Hindi ka gumigising na madaling araw. Hindi ka pinagpapawisan. Sarap ng buhay mo. Asawa mo, anak mo, kabit mo, lahat. Komportable ang buhay. Pagkatapos, tatanggap ka mali-maletang pera, ihahatid sa bahay mo, ihahatid sa rest house mo. Hindi ba? Wala kang kahirap-hirap. Tapos ikaw pagalit. Tsaka higit sa lahat, hindi nakukulong. Hindi ba? Kaya tuloy ang ligaya, mga boss, mga sir. Ito 25%? Tuloy ang pili ng patek, So kung tuloy ang bigay doon sa Chika Babes. So kung 100 million ang kontrata, 25 million ka kaagad. So itong mga, kumbaga ito yung mga sidekick mo, kanya-kanyang diskarte.
sila ang front, 2%, 2%. No? So kung 100 million, 2%, 2 million. So ang ginawa nila, sandali lang. Mukhang dihado tayo dito, tayo front dito eh. I-ghost na natin ito. Yun na nga. Di ba? Oo. So naging gahaman na masyado eh. Parang tayo ang front, tas ang liit ng sa atin. Mas malaki yung sa proponent. So ito nga po, sumabog na ito mga kapatid. Alright, kaya ngayon, sinasabi mismo nitong si, di ba si Hernandez, walang maayos na pagawaing bayan kasi nga lahat po ay substandard, overpriced and substandard. Okay? Sige, so sa ngayon mga kapatid, sa binabanggit ni Ginoong Dizon na may makukulong sila. Yung 2%. Yung 1%. Yung 25%, hayahayang buhay. Nasa Amerika. Kasi yung saldi ko na ididemanda ninyo, hindi uuwi. Maganda pa rin ang buhay sa Europa. Downtrodden, as always. Hindi na nga natin mahanap. Baka Diba? nagpabago na ng mukha yun. Hello, mga kapatid. Magising po tayo sa katotohanan na to, ha? Oo. At Baka kung pwedeng una. Parang sinasabi nitong si Manong Ted dito, wag na ho tayo magpabola sa mga kabalbalan nitong mga aso ni Marcos Jr. na to. Natin yung mga nandito. Pag nahanap natin si Saldi, saka nyo ikulong. Wala bang nandito? Wala ba natira mga dito? kapatid, ang Cebu City na sinasabi din po na meron pong nakuha, na kabuuang 26.61 billion pesos na flood control projects. 414 po ito, na flood control projects. At mamaya po, kung meron pa ho tayong extra time, iisa-isahin ko ito. Sila po ay pangalawa lamang sa Bulacan. Okay, kasi po ang Bulacan ay merong 668 projects na ang total ay 43.75 billion pesos. At dito po sa Bulacan mga kapatid, kung atin pong babalikan mga kapatid, yung pong alokasyon para po sa ito po mga kapatid ay sa alokasyon pa lamang doon sa flood management program. Alright? Para po mga kapatid sa Bulacan po lamang ito. Hindi pa kasama dito yung pong mga sinasabi na may mga na-veto na items, ito pong 2025 budget. Kung pupuntahan po natin ang Bulacan, sa flood management budget allocation in 2022, 24.56% ang nakuha ng Bulacan sa kabuuang Region 3. Magkano pong halaga niyan mga kapatid? Nung una 3.752 billion pesos. 2023 naging 42% ito, mahigit. Anong halaga nito? 11.901 billion. 2024, 14.605 billion, and 2025, 11.99 billion. Ang total niyan, 41.358 billion pesos. But wait, there's more. Sa Bulacan mga kapatid, meron pa pong iba na po lamang ang title noong pong proyekto. Kaya nga, sa ngayon, lumalabas na kung sino pa ho yung pinakabahain, sila pa ang may pinakamalaking alokasyon ng flood management program budget. Ito po ay hango din mismo sa ating pong research na ginawa. Sa kabuuan ng Region 3, alright? Ang may pinakamalaki pong budget na nakuha ay Bulacan. Ngayon mga kapatid, iisa-isahin po natin ito. Eventually po, kasi dalawa ito Yung flood management program budget, meron pong sinasabi din na isa pa pong uri ng proyekto, hindi po naman ito kumbaga naka-align doon po sa flood management program. May isa pa po silang mga paningit. Meron pa po sinasabi na sipag na klase ng alokasyon. Pero ganun pa rin pong animal yun. Para din po daw sa flood control project. Alright? Sige po, sa oras na 9 minutes after 8 o'clock, hindi po natin ito muna itutuloy kasi nga meron pa importanteng panayam para na humaipaliwanag itong mga reforma na ating pong aasahan mga kapatid sa pagbibigay po ng kaukulang pondo sa mga proyektong ito na hindi naman po agad-agad
ay sasabihin po na aprobahan hanggat hindi dumadaan sa pag-aaral ng mga siyentista at ng mga eksperto. Yun. Ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan.